Ang susunod na programa ay Rated LC. May maaaring temang di angkop para sa mga high carber na manonood. Patnubay at gabay ng LC coaches, doctors at dietitian ang kailangan. Hindi ako naniniwala sa low carb. Hindi ako naniniwala honestly. Dati hindi ko na nare-realize yun. Wala akong pakialam. Lahat kakainin ko. Walang bawal. Matapang tayo dahil wala pa tayong sakit. Sabihin sa'yo nung doktor is fatty liver ka na. Pero liver mo pag bumigay yan, paano? Sinasabihan ako na wala akong pake. Ganun ang buhay. Hello sa inyo. Ako po si Martin. To describe myself, I'm 6'2" in height. I weigh roughly around 400 pounds. Sikto lang natin. Hindi ako kayang sukatin ng ordinary weighing scale. Sabi nila, funny daw ako. O funny walain lang. Ang totoo niyan, issue ko talaga tumawa at maging masaya at issue ko rin kumain. Meron ba ako katulad dyan sa lugar ninyo? Dahil sa mga maling pagkain at labis na bisyo, naabot ko with flying colors ang metabolic disorder na tinatawag. Siyempre, habang nagkakaedad tayo, hindi tayo pauhuli. Dapat meron tayong maintenance. Hindi kasi pag wala kang maintenance, paglabas ka na ng 30s. Diba mga friend? So, samahan niyo ako sa aking journey na sana ay kapulutan po ng aral. Subukan natin baguhin ang lahat from being morbidly obese to the best health ko na walang body pain at maintenance. Kaya yun? Subukan ko muna. Then try nyo. Baka umubra din sa inyo, di ba? Hi guys! Magandang umaga sa inyo. Nandito ako sa BGC. Umiinom ako ng sugar-free dirty to hindi to clean. Kumain kami sa labas na nakaraan sa may Butchers Makati, Kalayaan ba yun? Malapit siya sa Mamahaling Mall. Diyan sa Power Plant Mall. Well, yun nga, nagkikayaan kami after namin mag-badminton ng magkakapatid. Kasama namin yung mother ko. Siyempre, only steak, and then may order na binigay sa amin na sausage. Order yung brother ko ng sausage. Anong nangyari after? Siyempre, dahil nga sabi masarap, ako rin naman, napakakain din ako, nakakalahati muna eh. Tapos yung kalahating yun naging isa. Yung isang yun naging dalawa, naging tatlo, naging apat. I think nakaapat akong sausage. Unlimited yon. Yan, hindi matamis yung sausage eh. Hindi siya matamis. Hindi siya malalasahang matamis. Pero for sure, may carbs yun. So, ano nangyari? After nga namin kumain, nakaramdam ako ng gutom. Normally, hindi naman ako nagugutom at nagkikrave. Pumalo si cravings ko, guys. Eto na. Dahil yung in-order ng brother ko, yung spicy na, spicy siya na sausage. Ewan ko ba, simula nung nag-low carb ako, napansin ko, yung spiciness, naging mahina ako. In the sense na yung tiyan ko, kumukulo. Dati hindi naman ganun eh. Hindi ako sensitive sa mga spicy food. Ngayon lang napansin ko, but parang nagiging sensitive na ako. I think dahil nga tinatry ko maging clean yung kinakain ko, mostly I eat beef, pork, poultry products, tsaka eggs. Ulit-ulit lang na gano'n, wala ko yung kinakain. Yun lang, maliban lang kapag lumalabas, syempre, dahil nga, hindi mo maiwasan pag nagkaya ng family. Though yung brother ko, nagpa-practice din siya ng low carb diet. Nagpa-practice din siya ng keto bore. Eh, yun nga, pag lumabas kami, wala naman talaga minsan makakainan na low carb store dito sa may amin. Dito kami sa may bandang Taguig, Makati. Wala kaming kainan na masasabi mo kahit papano is clean, close dun sa diet namin. So, nangyari, kumain nga ako ng sausage. After nun, yun na nga guys, nakaramdam ako ng cravings, matinding cravings. Though ang craving ko naman, karne rin eh. Tsaka fish. Kinabukasan, aga-aga, CR na kagad ako. Nagre-reklamo na kagad ang tiyan ko. After nun,
Ano naman, yun nga, parang umaga, bandang 8 a.m. ako nagising. Nagkikrave na ako. Agad-agad ako pumunta sa talipapa namin, bumili ako ng isda. At ang weird, kasi hindi naman talaga ako nagkikrave ng mga isda. Hindi ako mahilig sa isda actually. Kumakain ako, pero hindi ako mahilig. Pero that time, nag-crave ako ng... Noong una, bangus eh. Bangus ang hinahanap ko. Pagdating doon naman sa pinuntahan kong store, wala naman bangus. O yan ang nangyari. Ang init-init pa naman. Ano nangyari? Bumili ako. Nakakita ko tambakol. Yung parang pinsan ba yun ng tulingan or ng tuna? Ang laki, ganyan siya kalaki. Na tuna. Ngayon, ang instead of bangus na nabili ko, tuna and tilapia. So dahil sa nag-crave ako, naganap ako ng fish. Ngayon pag uwi, pinaluto ko yung kasi 3 tilapia yon. Yung 2 doon, pinaprito ko, tig-isa kami ni mother. So tig-isa kaming fried tilapia. Gusto ko pa yung crispy eh. Nagki-crave talaga ako eh. Alam mo na cravings siya eh. Pina-crispy ko pa, nag-request pa ako gawing crispy. Tapos yung isa, ako mismo niluto ko paksiw. Paksiw, ang rekado niya, naglalagay ako ng ginger sa paksiw ko. Tinatry ko, yun na yung pinaka-clean na kaya ko so far. Paksiw na tilapia, sa ilalim meron taba ng baboy. Lagyan ko siya ng taba ng baboy. Konti lang, siguro mga 1/2 lang yung baboy. May liempo siya eh. Nilagay doon sa ilalim, tapos nilagay ko doon. In between, yung luya naman. Tapos nilagay ko na yung tilapia. Hindi, yung ano muna. Nilagay ko yung tambakol, slice ko siya. Ganyan kalalaki. Slice ko siya. And then, pagka-slice ko siya, ninatag ko, tapos nilagay ko yung tilapia sa ibabaw. And then, nilagyan ko konting water, saka konting, vinegar. Vinegar ko is, yung, I think, yun eh. Sasa, vinegar. Yes, pag gagamit kayo nga pala ng patis, make sure yung patis na gagamitin nyo is yung totoong patis, hindi patis flavored. Kasi most na mga nabibili natin sa grocery, patis flavor lang yun, hindi yung totoong patis. So kung baka namamali kayo dun sa part na yun, at least may correct natin. So yun yung nangyari. So nag-crave na ako. After ng cravings ko, ano nangyari, kinain ko yun. Marami-rami rin ako nakain. Tapos 2 beses siya kinain, may tira pa actually. So ganun, mararamdaman mo yung cravings eh. Yung cravings na yun hindi pa naglalast doon. May extend pa yun, for sure. Sa akin nararamdaman ko nag-extend hanggang ngayon. Ito, nagkikrave ako soft drinks. Yan ang sinasabi ko. Pag nag-cheat kayo, kahit na hindi nyo sinasadya, for me, cheating na yun eh. Kumain ako ng sausage na alam ko may kunong ultra-processed food na nilagay dun. Hindi naman nagpa-practice ng low carb yung restaurant, kaya hindi mo rin sila masisi. Which is standard lang naman yung mga products na nilalagay nila doon. Possible, naglalagay silang sugar doon. Malaki chance na may sugar yon. Meron din yung siguradong herbs, syempre, para magka-flavor. So, at saka, fine-ferment nila yon. So, kapag nag-ferment ka na ng sausage, tataas na yung doon. Yung pag na-ferment kasi yung mga meat, nagiging tumataas yung glutamine niya, glutamine. So, yun nga, glutamine, pagkain pa naman ng cancer yon. So, hopefully, hindi tayo magka-cancer. Tapos yan guys, so ito office ko dati yan. Yan. Yung kulay, anong building na yan? Yung parang kulay kalawang. Beige ba? Parang beige? O yan. Kung naman ngayon, pupunta ako sa gasoline station. Punta ako sa gasoline station dyan sa Taguig. Sa may Phoenix, my favorite
gas station kasi meron kaming pagka ang ikaw ay merong dependent ID, makaka-avail ka ng discount sa gasoline. So meron kaming ganung klaseng benefit mo na kasi si father ko is a colonel sa AFP, sa Air Force. So yun ang buhay ko ngayon. Craving day ako today, at sana craving day today, at sana bukas hindi na kasi weekdays talaga wala akong pasok ngayon wala akong sideline today. So ngayon time for me para magkaroon naman ng time sa sarili kasi kadalasan yung anak ko lagi kong kasama. Yan, wala siya, nasa school siya, inatid ko kanina. So ngayon ako papagasolin. May mga nagtatanong kasi sa akin dati, ano ba yung mga benefit na nakuha ko sa paglo-low carb? Guys, 2 years ago, dumating ako after nung dumating yung pandemic sa atin, 2022. Sobrang lalo ako lumaki. Kung dati nasa 3 lang ako, 340, 350. Inaabot ko halos almost 400 pounds. Kung hindi ko nagkakamali, nasa 380 pounds ako doon. Tapos ang maga-magana ng mukha ko. Yung mukha ko talaga maga-magana. Tapos yung mga mata ko liit-liit na. Nagagalit na yung misis ko, ano ba na nangyari sa akin? But though nag-asawa siya ng Pilipino, bakit naging Chinese na yung mga mata ko? Talagang grabe na singkit. Tapos ang liit-liit na ng mata ko dahil magang-magang. Try ko magpa-flash ng pictures ko before. So ayun, one day, dahil nga sobrang taba ako na, hirap na akong kumilos kasi sa bahay nakaupo lang naman ako wala ka naman pupuntahan kundi maghanap na sideline online, mag-work online, maghanap ka ng pagkakaperahan. So anong nangyari, nasa bahay lang ako maghapon, nakaupo sa computer ko, tapos kain lang ng kain, walang exercise dahil nga sa bahay ka, natatakot ka lumabas dahil sa pandemic Ano nangyari? Di lalo ako lumobo. Sabay ng aking paglobo, napapansin ko napapadalas na ako umihi at napapansin ko lumakas din ako uminom. Natutuwa ako noon, ng panahon na yun, kasi akala ko pag ikaw is malakas uminom, healthy ka dahil na-flash out lahat ng dumi-dumi dyan sa loob ng katawan mo. Yun ang pagkakaalam ko. Pero totoo pala, hindi pala dapat ganoon. Nalaman ko lang yan nung yung natuto ako sa low carb. Hindi naman pala maganda yung laging maraming tubig na iniinom. Nagulat ako. Hindi ako masyado naniniwala sa low carb before. Hindi ako naniniwala, honestly. In short, tumaba ako ng husto, walang exercise. Tapos dahil nga ganun nga yung lifestyle ko, paupo lang. Isang araw, mahilig kasi ako mag-alaga ng mga isda. Naglagay ako ng aquaponics sa bahay. Hanggang sa yung aquaponics naging fish pond na lang sa harap ng bahay. So yung fish pond sa bahay, nilinis ko. Ngayon, syempre, habang naghuhugas-hugas ka, nililinis mo yun, natatalsikan ka ng mga putik-putik tsaka ng pupo ng isda, di ba? So natatalsikan ako nagasgas yung paa ko dahil nga nagmamanas na rin ako ng mga panahon na yun. Parang napansin ko nagkaroon ng maliit na bukol sa skin ko sa paa. Ngayon, kakalinis ko ng isda, yung ginagamit ko, parang Crocs lang yung suot ko. Yung Crocs na pagbasa yung paa mo, di ba, nagiging squeaky. Gumagasgas pala yun sa gumagasgas pala yun sa paa ko. So, anong nangyari, pumutok ngayon yung sugat. Ngayon, ang masamang palad,
na infection. Nagkaroon ako ng infection sa paa. Kaya, ayun, Diyos ko, ginamot ko yun. Inuugasan ko yun. Ng betadine tsaka ng iagwaksinata ko muna yun, tapos betadine, tapos lagyan ko ointment. Sabihin ko sa inyo, yung maliit na sugat, gatuldok, after few days, hinugasan ko siya. Para siyang yung skin, natuklap siyang anlaki agad. Ganong katindi. Lumaki ka agad yung sugat. So natakot ako pa. Kaya dito lumalaki yung sugat ko, pambihira naman Nag-worry ako. Takot din ako pumunta sa ospital dahil nga may virus nga kumakalat, di ba? Ayoko nga sana antigen test ba tawag nila doon. Ayoko sana magganon Pero wala akong choice, nagganon ako. Wala akong choice, nagpa-check up na lang ako sa kakilala naming may tumanggap sa aking doktor online. Pinakita ko lang yung sugat ko, tapos sabi niya kailangan ko raw ipa-check sa physically sa kasi lilinisin daw sa hospital. Tapos pinakuha niya ako ng ni-require niya ako magpa-lab test. Yun nga, nagpa-lab test ako, Diyos ko. Officially, after several years, naging type 2 diabetic na ako. So, ang panahon na yun, parang ang mga nagkaka-diabetes lang sa isip ko, yung mga matatanda na Hindi ko masyadong naiisip na magkaka-diabetes ako nang medyo wala pa sa 40 years. Wala pa akong 40s nun Yun ang nangyari. Akala ko talaga, wala na to, paano to, ako forever na to. Kasi maririnig mo yun sa mga kamag-anak mo, sa mga kaibigan mo, sa mga seniors na once na uminom ka niyan, wala na. Kasi actually high blood na ako May blood pressure medication na ako. Binigyan na ako ng blood pressure medication years way back pa. 2021 may medication na ako So yun pala. Nalaman ko lang na yung high blood pressure ko is reason yan dahil sa mali yung mga pagkain na kinakain ko. Naging cause siya ng metabolic disease. Yung pagkain. So ano nangyari sa akin? Diabetic na ako at the age of 38. Tapos yung leg ko dito, ang itim-itim yan. Ever since simula bata pa ako, yung dito ko nangingitim na dahil sa katabaan. Di ko alam, isa pala yung sign na ang chances ko maging diabetic is sobrang taas dahil nga ganun nga yung status, sobrang obese. Umabot nga ako sa tinatawag nga na morbidly obese. So dapat apalayaw ko Morbius, no? Morbius, hindi obese friend. Morbius kasi morbid Tuwin mo yan, nakabot ako sa ganun. Never sa life ko na naisip ko na magiging morbidly obese. Akala ko hanggang obese lang ako. O talagang big bone lang ang iniisip ko na. Big bone! Sabi na, nakawakan ako. No? Pag uwi ako probinsya, nakawak-hawakan ako ng mga relatives ko dito. Laki-laki ng bones ni working. Hindi naman pala bones yun, kundi papa. Bell. So, ayun nga. Na-diagnose nga na diabetic ako. Binigyan ako ng gamot. Nagpa-check up ako. Binigyan nila ako ng medication para sa aking sakit. Ano nangyari after? Nagpa-check up ako, hindi lang pala sugar ang issue ko. Niwala ka ba? Niwala ka bang sugar lang issue? Hindi, sugar lang ang issue ko. Meron pa akong fatty liver. Diyos ko, kinakapahan ng doktor yung tagiliran ko. Sabi niya, oh my gosh, sobrang magaya yung liver mo. Sabi niya sa akin, yung SGPT, SGOT mo, ang taas. Ganyan. So, anong gagawin ko, Dok? Ito, inumin mo itong gamot. Haba ng resetang binigay sa akin ng doktor.
Tapos kung malaman-laman ko 8 yata yung medicine na binigay sa akin. May pan-sugar. Merong pinapapunta pa nga niya ako sa sa cardio. Hindi na nga ako nakabalik sa cardio. So, ang ginawa ko na lang, naganap ako ng other way. Kasi ayoko talaga ng nang binili ko yung gamot, ang mahal. 4,000 plus yata. Hindi ko na maalala, basta mahal. Ramdam ko siya kasi hindi mura yung gamot Kahit sabihin mo may discount, nakakuha pa ako ng discount Pero binigay sa akin yung Unilab na discount. Hanggang ngayon, nagagamit ko siya actually para sa isa na lang kasi gamot ko ngayon blood pressure. Yung Amlife ko. Yun na lang ang nag-iisa ko medicine. Pero maniwala kayo, simula nung nag-low carb ako, from 8 medications, naging isa na lang. At palagi ko kung talagang nilinisin ko yung way of eating ko, sigurado, baka matanggal pa yung medication kong for high blood. Hindi ang laki na natipid ko. Kung iisipin natin, ang laki na ng matitipid ko kung ganun. Kaya yun ang isa sa mga reason bakit ko naisip na i-pursue ang low carb. Kasi mahal Ang isa pang matinding reason dyan is yung daughter ko. Na-realize ko sa edad ng daughter ko ngayon, siya ay 8 years old pa lang. Kung ako, mawawala ako na maaga dahil possible ma-heart attack or may stroke ako. Paano? Sino mag-aalaga sa kanya? Yung mother niya, yung wife ko, nasa Canada. Na-realize ko isang gabi, nagising ako madaling araw dahil umiihi ako Normally, every night, naiihi ako madaling araw, 2 times, 3 times pa yan, bago mag-alas 5 na madaling araw. Imagine kung gaano kahirap yung ganun, gigising ka madaling araw para sa sinag ng aircon namin, yung light coming from the aircon, nakita ko yung face niya, so innocent yung dating. So innocent na face. Tapos, bigla kang mawawala yung tatay niya sa age of 8, hindi ba parang napakabigat nun para sa isang 8 years old? Na-realize ko yun. Dati hindi ko na nare-realize yun. Wala akong pakialam. Lahat kakainin ko, walang bawal. Sinasabihan ako ng mga kapatid ko, uy, huwag kang masyado dyan. Kakain kami sa seafood restaurant. Makita ng kapatid ko, yung sabaw ng pinaglutuan ng buttered crab, buttered shrimp, iniinom ko yon guys, sinahalo ko sa kanin. Wala akong pake. Ganun ang buhay. Nakita niya naman hanggang ngayon meron pang malaki-laki pa actually yung kailangan mababawas sa weight. Pero dahil nga hindi ako nag-exercise, hindi ako talaga fan ng exercise except playing basketball sports. Yan, nagbabasketball ako dati. Kaso simula nung nagka-problema yung mga joints ko dahil sa weight ko nga, dahil pupis nga ako, inaitigil ko yung pagbabasketball. So, mahirap guys. Mahirap yung magkasakit. Matapang tayo dahil wala pa tayong sakit. Pero once na may sakit ka na, nakikita mo yung paa mo, malala na, nasugat ka na, hindi gumagaling. O kaya, sasabihin sa'yo nung doktor is fatty liver ka na. Hindi mo pwedeng pabayaan ang liver mo dahil ang liver, ang kidney, pag nasira yung isang kidney, buhay ka pa, meron ka pang isa. Although may chance na magdadialysis ka, pero ang liver mo, pag bumigay yan, paano? Iyon naman ang problema to. So natakot ako. Kasi nararamdaman, nakikita ko, namamaga ako Namamaga ako. Legs ko namamaga, sumasakit dahil manas. Hindi ko na lang sinabi sa family ko yun dahil ayoko sila mag-worry, lalo na yung wife ko. Ayoko siya mag-worry. Kaya hindi ko kinikwento yung mga ganitong klase ng mga bagay-bagay. Ang hirap guys.
Pag dumating na kayo sa point na ganun. Sana hindi kayo dumating sa point na ganun. At pag dumating yung point na yun, sana ma-realize nyo, hindi lagi medicine ang sagot. Kailangan din natin magpalit ng diet. Kailangan natin itama yung diet natin. So yun nga guys, napakahirap ng napakahirap magkasakit. Lalo na kung hindi naman sobrang laking kinikita mo. Tapos mapupunta na lang sa medicine yung Chief, thank you. Mapupunta na lang sa medicine ba yung kikitain mo? Ganun ba yun? Instead of sana pinampapasyal nyo, pambili ng laruan ng anak mo or gamit, or pagkain na lang kaya. Pero napupunta sa ibang bagay, sa mapupunta sa medicine, hindi ba sayang ang pera mo doon? Isang bagay na na-realize ko, palagi ko talagang mali ang mga pagkain kinakain natin. Isang bagay na na-realize. Kasi may makikita ka katulad ni Sam Milby. Makikita mo naman, di ba? Ang ganda ng katawan, maskulado. I think nakakapag-exercise siya kasi hindi ka naman makakagawa ng ganong klaseng katawan nang hindi ka naman nag-exercise, di ba? Ang ganda ng katawan ni Sam Milby. Tapos one day makikita mo na pala siya. Siya pala ay magiging type 2 diabetic din tulad ko. At ang matindi pa doon sa pinost niya last time is nasa 500 pa yung sugar niya. Blood glucose niya, Diyos ko, taas nun. I think hindi naman ako umabot ng ganun eh. Pero yung effect sa akin ng diabetes is matindi. Nabubulok na yung paa ko. Ayoko sa point kasi na maputol yung paa ko, mahirap yun. Ang laki-laki ko, tapos paano ko alalayan ng mga tao sa paligid ko? Hindi ko ma-imagine. Ayun nga, isang bagay na na-realize ko, mali ang kinakain natin. Mali ang pagkain ng prutas na lagi. Kasi ngayong mga panahon na to, di ba, mga prutas laging meron. Tika, may mga farms, most of the time, meron silang fruits. Namumunga. Hindi ka tulad dati, minsan once a year lang mamunga. Ngayon, ginagawa nila ng way na kung hanggat maaari, every month or every other month, every 3 to 6 months, may bunga na. Eh, nung unang panahon, hindi. 1 year bago ulit mamunga yung puno. Bakit kaya, di ba? Yun ang nangyayari. Nagiging business na siya. At dahil nga naging business na siya ngayon, kasi marami silang kita. At ang masakit doon, tayong mga consumer, magkakaproblema tayo sa health dahil kain ng glucose. Dapat tayo, kinakain natin whole foods. Ano ba yung mga whole foods? Animal-based, animal products. Tumatalan yung cellphone. Ang dapat na kinakain natin is animal products. Kasi yun talaga yung mga bagay na dapat nating kinakain. Ang problema, may magsasabi, mahal guys, huwag na tayo maglokohan. Mahal talaga mabuhay. Mahal talaga mabuhay sa mundong to. Yun ang problema dun eh. Hindi naman natin pwedeng sabihin na wala akong trabaho, gano'n. Hanap tayong trabaho. Hindi ako qualified, hindi ako tinatanggap doon sa trabaho ang gusto ko. Di kunin mo yung hindi mo gustong trabaho. Ganun lang yun, guys. Hindi natin pwedeng sabihin na dahil wala tayong trabaho, hindi na tayo kakain. Mahal na mabuhay sa mundo. Kaya nga, swerte nga tayo mga Pilipino, tawag natin sa mga mahal natin sa buhay. Mahal, diba? Kasi mahal mabuhay sa mundo. Kaya dapat tayong gagawa ng way. Di mo naman kailangan maging super yaman eh. Maging creative ka lang eh. Meron naman mga murang food na pasok sa Whole Foods. Yung mga low carb na food na Whole Foods, hindi yung mga processed low carb goodies Mahal talaga yun.
Actually, kahit ako, hindi ako masyadong magbibili. Hindi ako masyado nagbibili ng mga low carb goodies. Ang binibili ko most of the time is itlog, beef scrap. Yan, pwede yan. Kung talagang sagad ang budget nyo, beef scrap. Pero order kayo maramihan. So maghanap kayo kung isang malaking family kayo, pabor yun. Nakukuha lang ng beef scrap ng at the cheaper amount. Mura lang ang beef scrap. Makakuha ka ng worth 200 plus lang. 1 kilo na yun, no? Yung beef scrap na sanggapsal. 1 kilo nun is 200 lang, 200 plus. Order kayo ng gano'n. Pa-Shopee, palalamog nyo. Ganun ang diskarte ko. Kasi sabihin nila, mahal? Yes, mahal, pero mas mahal yung kakain ka ng mga merienda. Namamali kasi tayo ng mindset. Iniisip natin kasi yung way of eating mo ng high carb ka is same lang din sa way of eating mo na low carb na 3 times a day, 4 times, 5 times a day. Hindi ganoon. Hindi ganoon. Ang low carb sa totoo lang, kung wala kang sakit, 2 meals, okay ka na dun. Hindi mo na kailangan kumain ng merienda kasi ang karne mabigat sa tiyan. Hindi mo na kailangan kumain ng tinapay, hindi mo na kailangan kumain ng dessert, wala na yon. Yun ang totoong low carb, guys, ha. Kung sabihin ko na sa inyo, yung sa nakikita ko, based in my 2-year experience, ang nakikita ko, kailangan mo na kumain ng whole food, number 1, number 2, hindi mo na kailangan magmerienda kasi nga magpapakabusog ka na doon sa 2 meal na inalat mo a day. Kumain ka ng 12 noon, tapos magbilang ka ng ilang oras, 6 hours, o kain ka ulit bago magdilim. Ganun ang diskarte doon. Para kahit paano meron kang fasting. Kasi yung fasting, importante sa low carb yun eh. Kasi para makonsume mo yung mga reserva mong sugar sa katawan. Yung mga na-impact for several years, kukonsume ng katawan mo yon. Ganun yan. Kaya dapat, alam natin kung ano yung kinakain natin. Pero suggestion ko nga sa inyo, kung gusto niyo ng optimal, pinakamadali, pinaka-less magluto, lahat ng doon kayo sa animal based lang. Wala nang bibili ng merienda. Huwag niyo na muna isipan yung mga merienda, wala yan. Yan ang masasabi kong pinaka the best na klase ng low carb. Wala mga treats. Mag-focus kayo sa whole meat, whole food. Dahil malaki matitipid nyo pag gano'n ang ginawa nyo. Ayan lang. Hanggang sa next tip ko. Hanggang sa muli, mga ka-obese friend. Paalam. Ang inyong love guinea pig so big, ang inyong best friend, obese friend. Let's go!